Magandang linggo ng umaga po sa inyong mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ika-12 linggo sa karaniwang panahon. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang araw ng mga ama, ang dalisay na takot sa Panginoon. Isama po natin sa ating banal na pagdiriwang ang may mga paintensyon sa araw na ito. Pasasalamat sa ika-50 anibersaryo ng kasal ni Ginoo at Ginang Toribio Contreras, alay ng kanyang mga anak at mga apo. Pasasalamat din po ni Brother Rapi Balmes at pamilya. At pasasalamat sa kagalingan ng karamdaman ni Marites Uson. Para po sa mga ama ng tahanan na sina Tony, Mark and Gerald Diabiabin, Eduardo Manolo, Romeo Antigua, Agustin and Adrian Villacarlos, Arnel, Edgar, Arman, Jade, Lawrence and Edebot Antigua, Jeff Juwang, Dionisio Enigo Jr., Janres Enigo, Pedro Pacquiao at Joseph Antigua. At para naman po sa kagalingan ni King Alden Dungo, Kena Uson at John Moises Jacob. At para naman po sa kaluluwa ni Pedro Arceli de los Reyes, Angel Jacob Jr., Norma Luzares, Norberto Luzares, Constancia Yabiabin, Dionisio Inigo Sr., Cliserio Inigo III. Ang mamumuno po ng ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Haris Inigo Garcia. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo tumatawag sa ating maging kanyang mga alagad
ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyo pong lahat. At sumainyo rin. Tayo ay itinatawag ng Diyos sa isang buhay na may dalisay na takot sa Panginoon. Para sa pamamayani sa ating kalooban ng mga takot na walang saysay, humingi tayo ng tawad sa Kanya. Para sa aming nanghihinang pananampalataya na nagdadala ng walang kabuluhang takot sa aming mga puso, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa aming nayayanig na pag-asa sa lakas ng iyong ibinigay sa iyong mga alagad, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo. Para sa aming nanlalamig na pag-ibig na nagiging dahilan ng aming kawalan ng gana para harapin lagi ang iyong kalooban, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para sa aming nagawang sambahin ang ngalan mo sapagkat sa mga pinatatag ng iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ni Propeta Jeremias ang kanyang buong tiwala sa Diyos sa harap ng takot na dulot ng mga masamang balak ng kanyang mga kaaway. Mahabaginan sana tayo ng ganitong lakas ng kalooban. Pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ni Jeremias, naririnig kong nagpupulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila. Marahil ay manliling lang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit, ikaw nasa panig ko poon. Malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawag. Mapapahiya sila habang panahon. At ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Poon, Diyos na makapangyarihan. Alam mo ang laman ng kanilang mga puso at isip. Kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kaaway mo ang aking kapahamakan, ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang poon, inyong purihin ang poon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Iyong dinggin, akong iyong ginigiling. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi. Napahiyang lubos sa pagkaunsiyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba. Kasambahay ko na, di ako kilala. Ang pagmamahal mo sa banal mong templo, matinding-matindi sa kalooban mo. Sa akin, bumagsak paghamak sa iyo. Tugon po, Panginoon, iyong dinggin, ako'y iyong ginigiling. At sa ganang akin, ako'y dadalangin sa iyo. O poon, sana'y iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin. Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Poon, sa puti mo't pag-ibig sa aking pagtawag ako sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo, tugon po, Panginoon, iyong dinggin, ako'y iyong ginigiling. Kung makita ito, niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Ang Diyos
ay purihin ng langit at lupa. Maging karagatan, naroong nilikha. Tugon po, Panginoon iyong lingkod, akong iyong kinikilig. Sa ikalawang pagbasa, inihahalin tulad ni San Pablo si Adan sa Panginoong Hesus. Ang gulong dinala ni Adan sa daigdig, iinayos ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang mapagmahal na pag-aali ng sarili para sa ating kabutihan. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa magitan ng isang tao, at ang kamatayan sa magitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautisan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautisan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Kahit sa mga tao na ang pagkakasala ay ditulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating. Ngunit magkaiba ang dalawang ito. Sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na dihamak kaysa pagsuway kay Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan. Ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakaraming tao sa pagitan ng isang tao, si Jesucristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat at salubungin natin ang mabuting balita ng Panginoon. Kayo at ang Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo, Pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, huwag kayong matakot sa mga tao. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na hindi mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, uulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsisigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng dalawang isang pera? Gayon naman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng iyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat, kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libu-libong maya.
ang sinumang kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang magtatuwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay itatatuwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Minamahal kong bayan ng Diyos, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa humili. Isang maganda, mapagpalaya at makulay na araw ng linggo sa ating pong lahat ng mga nandito. Ang oras na ito ay lubhang napakaganda upang bigyan ng daan ang pagtuklas sa pag-ibig, pag-asa at pananampalatayang iniuukol ng Panginoon sa lahat ng mga taong nananalig at nananampalataya sa Kanya. Kayo pong mga nasa kanilang mga tahanan na nakasubaybay at nakikinig, saan man pong bahagi at panig ng mundo kayo nabibilang, sumainyo nawa ang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ng Panginoong ating sinasampalatayanan. Pakikalapit ang iyong mga katabi at pakisabi, magandang umaga. Okay. Pangalawa, pakisabi po sa iyong katabi, pinalakas ka sa kapangyarihan ng Diyos. Pinalakas ka sa kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihang dulot ng pag-ibig, biyaya at awa ng Diyos ay isang pagkakataon na iginagawad niya sa mga taong higit. Uulitin ko po, ay ginagawad niya sa mga taong higit. Ibig sabihin, mas sa mga taong naniniwala at may matibay na pananalig sa Kanya. Sa panahon natin ngayon, hindi po pwede ang sapat na. Kinakailangan natin ngayon na pagtibayin sa ating sarili ang katagang higit. Sapagkat kahit kailan, hindi nagkulang ang Diyos sa pagbibiyaya sa Kanyang mga taong tinuturing niyang mga alagad at mga anak. At sino ito? Ikaw yan at ako. Amen? Pakikalapit muli ang inyong katabi. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. Tayo pong lahat ay mga anak ng Diyos. At sa pagiging anak natin ng Diyos, tayo pong lahat ay tinawag niya bilang kanyang mga propeta, bilang kanyang mga alagad, bilang kanyang mga katiwala dito sa lupang ating ginagalawan. Opo, hindi po madali at isang napakabigat na tinatawag na tungkulin at trabaho ang pagiging isang disipulo, pagiging isang alagad, at pagiging isang propeta sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Sapagkat ang mga bagay na ito ay kadalasan nakikita, nararamdaman, at napagtitibay ng isang taong alagad ng Diyos sa bandang huli na ng kanyang buhay. Mahirap sa ating salaminin ang isang buhay na matuwid, banal at kasiyasiya, sapagkat tayong lahat ay nakapaloob sa hiwaga, misteryo ng ibinibigay ng mundo sa atin. Kung kaya't ang mga bagay na ito'y nakapagtibigay ng kalumbayan sa Diyos, sapagkat ang kagustuhan natin sa lupa'y hindi kagustuhan ng Diyos sa langit. Kaya nga kadalasan, ang ating pananaw ng mga iniisip, pananaw ng sinasabi, at pananaw ng ating mga ginagawa'y malamang at kadalasan iba sa kagustuhang pagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pero, dahil sa puntong ang kagaya mo nating mga Katolikong nananampalataya ay nagsusumikap na pag-ibayuhin ang ating pong pananalig sa Kanya, ay gumagawa tayo
ng madalas lagpas sa inaasahan ng kapwa natin. Kaya nga, ang ibang tao'y nakikitang banal sapagkat sila'y dasal ng dasal. Ang ibang nakikita'y mabuti sapagkat bigay sila ng bigay. Ito lang ay isang pamamaraan ng tao na kagaya mo natin, na pagsumikapang makita sa harap ng kapwa natin at sa harap ng Diyos na tayo'y nagpapakabanal, na tayo'y nagpapakaigi, na tayo'y nagpapakabuti. At ang mga bahaging ito ng ating buhay ay nagkakaloob sa atin na tayo po'y tinuturing na mga propeta, tinuturing na mga alagad, tinuturing na disipulo ng Diyos. Kaya nga, sa puntong ito, nais ko pong ibigay sa inyo ang katotohanan na sa ayaw mo at sa gusto, nang tayo'y sinilang sa lupa, tayo'y itinuring na agad. Tayo pong lahat ay inaasahan na ng Diyos na maging alagad niya dito. Kaso nga lang, ang masakit na katotohanan, sa lahat ng mga nagsusumikap na magiging alagad ng Diyos, kinakailangan niya pagdaanan ang maraming pag-uusig, pagdaanan ang maraming sakripisyo, pagdaanan ang maraming luha sa kanyang buhay. Si Moises nga sa unang pagbasa, kung napakinggan ninyo'y dumanas ng isang matinding pagsubok. Si Jeremias, na isa ring propeta, ay dumanas ng matinding pagsubok. Huwag na tayong lumayo. Kahit si Jesus na Diyos na nagkatawang tao'y dumanas din ng isang matinding pagsubok. Siya po ang may akda ng Salmo 22 sa ating pong mga libro ng mga awit na kung saan tinukoy dito ang pagdurusa ni Jesus sa halamanan. Ano pa kaya kung tayong mga ordinaryong tao lamang na nagpupumilit sa ating mga buhay na makilala ang Diyos sa ating iniisip, sinasabi at ginagawa ang hindi usigin ng pagkakataon at ng panahon. Amen? Kaya nga po, ang ating pong kagustuhan sa pagsunod sa mabuting kagustuhan at kalooban ng Diyos ay hindi po magiging madali. Sapagkat kadalasan, mararamdaman natin, lalo pa sa pinakamabigat na bahagi ng ating buhay, na tayo sinusubok ng pagkakataon, na tayo magtatanong, kasama ba natin ang Diyos? Kapiling ba natin ang Diyos? Asa saan ang Diyos? Kung alam niyo ang storya ng footprints in the sand, ito yung kwento ng nagtatanong, asa ng Diyos sa mga mahihirap at mabibigat na panahon ng aking buhay. Pero tandaan po natin, bagamat ganun pa man ang pangyayari at katotohanan sa buhay po natin, ang isang totoong propeta, alam niya na sa kanyang kaibuturan ng puso, ang Diyos kahit kailan ay hindi naging absent sa kanyang buhay. Ang Diyos ay laging present sa kanyang buhay. Kapag ikaw ay totoo alagad ng Diyos. Kaya nga, huwag po natin sanang kalimutan. At huwag sana nating paghimasuhang tanungin, nasa saan ang Diyos sa panahon ng pandemic? Nasa saan ang Diyos sa panahon na maraming nagugutom? Nasa saan ang Diyos sa panahong maraming namatay? Nasa saan ang Diyos sa panahong gulong-gulo ang mundo? Nababagabag ang mundo? Nag-aalinlangan na ang mundo? Nasa saan ang Diyos? Pinagtitibay ng Ebanghelyong ating napakinggan sa umagang ito na hindi po tayo dapat magtanong sapagkat ang sagot ay alam na po natin lahat. Na ang kasagutan ay nananahan sa kaibuturan ng puso ng bawat isa. Na ang natatanging sagot, hindi tayo papabayaan ng Diyos. Na ang Diyos na sinasapalatayanan mo'y nakaukit na at nananahan dito sa puso mo. Kaya nga kung napakinggan natin ang unang bahagi ng Ebanghelyo ating pong binasa, ang sabi ng Panginoon,
huwag kang matakot. Do not be afraid. Wala tayong karapatang matakot. Sapagkat darating pa lang, ibinigay na ng Diyos ang solusyon. At ang solusyon ay siya mismo. Amen? Amen. Taas ang kamay. Sabi nga po ng mga kabataan ngayon, real talk tayo. Sa inyo pong mga nasa kanilang mga tahanan, nasa man po kayong panig ng mundo, sa Amerika, sa Espanya, kung saan man po, taas ang kamay nang may daladalang takot sa oras nito. Ay, walang may takot. Palakpakan natin ang Diyos. Alam nyo ba na ang tao, maraming takot. Marami po tayong kinatatakutan. Alam nyo po ako, ang una kong kinakatakutan. Totoo naman, real talk. Takot tayong lahat mamatay. Sino gusto mamatay na? Wala. Lahat po tayo gusto natin mabuhay ng mahaba. Pero alam niyo po kahapon, kagabi, parang palagi ko natapusan na ng buhay namin. Pero ang Diyos mabuti sapagkat tinuturing niyang hiyas ang kanyang mga alagad. Kung papaano pinag-aalagaan, iniingatan ang isang hiyas, ganyan din poprotektahan ng Diyos ang kanyang itinuturing na mga anak. Kaya nga, do not be afraid. Huwag kang matakot. Huwag mabahala. Kanta yun eh. Huwag po tayo matakot sapagkat hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ngayon, marami tayong kinatatakutan. Sakit, kamatayan, kahirapan, gutom, no? Panganib, sakuna, trahedya, kalamidad, ang daming bagay na po pwedeng magpababa sa antas ng pananampalataya ng tao. Pero mga kapatid, ang kagandahan ngayon, linggong ito, ang paanyaya ng Diyos, huwag matakot. Basta, magtiwala ka. Tatandaan po natin, ang ating pong pagtanggap sa biyaya ng Panginoon ay mag-uugat sa ating pong inilaang tiwala dito. Kapag pinananiwalaan mo, ito'y hindi magiging imposible. Amen? Kaya nga, tingnan nyo, sa kasal, ang importante may tiwala. Sa relasyon, ang importante may tiwala. Ngayon po, selebrasyon ng 50th wedding anniversary ng ninong at ninang ko po, si Mr. and Mrs. Toribio and Honorata Contreras. Palapakan nyo naman po. Puhunan nila nagtiwala. Nagtiwala saan? Sa pagkukulang ng bawat isa. Nagtiwala saan? Sa kalakasan ng bawat isa. Nagtiwala kanino? Sa Diyos. Pangalawa, sa bawat isa. At lahat nangyari na hanggang sumapit sila sa 50 taon ng kanilang pag-iisang bigtin. Sabi ko nga po sa mga anak, pambihira ang pagkakataong kagaya nito. Sapagkat hindi lahat ng mga mag-aasaway sumasapit sa 50 taong anibersaryo ng kanilang pag-iisang bigtin. Pinaniwalaan ko na ngayon na may forever. Kaya mabuhay po kayong dalawa at sumayin nyo lagi ang pagpapala, pag-ibig ng Diyos sa pagtitiwalang ibinibigay nyo sa bawat isa. Close. Let us cut it very short. Mga kapatid, lagi po natin pakatatandaan na ang Diyos
Basta tayo'y magtitiwala, wala tayong dapat alalahanin. Alam na ng Diyos lahat ng ating pangangailangan. Alam na ng Diyos ang lahat ng ating mga pasakit. Alam na ng Diyos kung paano matutuwa ang bawat isa sa atin. And, ang sabi lang ng Diyos, do your best, and I will do the rest. Kaya nga, may Ama, nakamamasid o nagmamasid lang sa ating lahat. Hindi niya po tayo pababayaan. Kaya nga, alam niyo mga ama, tahimik lang yan. Hindi kagaya ng mga nanay. Ang tatay, tiko, lagi ang bibig. Pero alam niyo, yung mga tatay, minsan, nakapagsasalita ng direkta, pero minsan, kinakailangan pa nilang humugot ng lakas ng loob sa espiritu ng anak para masabi yung kanila nasa sa loob at damdamin. Pero alam ninyo, magkaganon pa man. Hindi man pwede maging perfecto ang isang ama. Pero tatandaan natin, hindi po tayo magiging ganito maliban sa presensya ng Ama na unang nagtiwala, unang nagpadama ng pagmamahal. Sabi ko nga lagi, ang mga ama, underrated lagi sila. Alam niyo po ba ibig sabihin ng underrated? Hindi lagi napapansin. Bakit? Kasi ang bida sa bahay, nanay. Kadalasan nanay ang bida sa tahanan. Alam niyo kahapon, when I was watching Eat Bulagas, ano yan? Bawal judgmental segment, iyak ako ng iyak. Kasi kala ko mga babae lang yung sumasabit na sila yung iniiwan, niloloko ng kanilang mga asawang lalaki. Pero kahapon, yesterday when I was watching, yung mga lalaki din at mga tatay, sila yung bida kahapon. And to think na yung mga lalaki lang ang nagloloko, hindi pala. Sa istorya ng mga lalaking ilan na napanood ko kahapon, sila yung iniwan ng kanilang asawa. At sila po yung mag-isang nagtataguyod sa kanilang mga anak. May 2, may 3, may 4. Kaya nga, yung pinapanood ko po ito, sabi ko, tingnan ko nga rin naman. Minsan ng mga tatay hindi napapansin. Dahil ang alam lang ng mga tao, lalo na ang mga anak sa tatay, kakayod, yan ang alam. Pero tatandaan natin, yung mga ama, kagaya ni San Jose, tahimik, nandito lang sa puso nila. Gagawa na lang yan kaysa umimik. Ipararamdam ng tatay ang pagmamahal niya sa kanyang anak, kagaya ng Diyos, na ating Ama. Hindi man natin po naririnig ang kanyang tinig, pero sa bagay na sumasapit sa atin sa kabila ng mga problema at pagsubok, nakasubaybay ang ating Amang nasa langit, kagaya ng pagsubaybay ng lahat ng Ama. Sa lahat ng mga ama, kung gaano po kadakila ang mga ina, kayo rin po'y dakila sa puso at pagkatao ng bawat isa. Sa lahat po ng mga tatay, itay, ama, papa, daddy, dada, o kahit anuman, papsi, kahit anong tawag mo, tawag po sa inyo ng inyong mga anak ngayong araw na ito, Happy Father's Day po. Sa lahat ng mga amang nandirito, mabuhay po kayo. Sana maging larawan po ninyo si San Jose at ang ating Amang nasa langit kung papaano po niya nililingap ang kanyang mga anak. Patuloy po nawa kayong maging haligi ng pananampalataya sa inyong tahanan. Maging haligi po kayong matibay. Maging haligi kayong masasandalan. At maging haligi kayong handa laging ingatan ang inyong pong sambayanan. Sapagkat ito po ang tungkuling iniatag sa inyo. Dalangin ko po ngayon pong linggong ito na kayo pong mga ama, nandito man at nandidaan sa inyong mga tahanan, pahabain pa ng Diyos sa inyong mga buhay.
at kayo po'y magsilbing daan at inspirasyon sa pagpapanauri ng sigla, kulay at buhay ng isang sambayanan. Sa ating pong lahat ng mga nandirito at mga nakikinig, huwag nawa pong matapos ang araw na ito na hindi po natin mapararanganan ang ating mga ama. Mga ama, dakila po kayo. Mabuhay ang bawat tatay. Minsan kasi, hindi naman po ibig sabihin na pag ikaw ay walang anak, hindi ka tatay. Minsan, dala ng pagkakataon at pangangailangan, kahit hindi ka po totoong ama. Pero nagsisilbi kang ama sa ibang tao na ikaw yung gumagabay at nagproprotekta. Ikaw rin po'y bahagi ng selebrasyon ito. Kaya po, sa lahat na may tuturing na gumagambay sa isang pagiging ama, ang araw na ito at ang misa mong ito'y para po sa inyo po lahat. Mabuhay at magandang umaga po. Ipahayag natin ang ating pong pananampalataya. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lala ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang parilito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. hingin natin sa Diyos na mapawi ang walang saysay na takot sa ating mga kalooban. Ang ating sasabitin ay, Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagmahal, tingin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia, ay mapalakas nila ang loob ng mga tao at mabiglis nila ang lahat ng mga Kristiyano sa iisang bayan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang mabigyan sila ng karunungan at kakayahang mapanatiling ligtas ang ating mga kababayan at maibsan ang takot na kanilang nararamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa lahat ng mga gumagawa sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic, upang sila ay manatiling ligtas at malakas ang loob sa pangangalaga nila sa ating mga kababayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa mga taong dinapuan ng COVID-19 virus, upang mawala ang kanilang takot, lumakas ang kanilang tiwala sa Diyos, gumaling sa kanilang sakit, at makabalik sa paglilingkod sa kanilang mag-anak, sa simbahan at sa bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito, upang sa ating pagdadamayan sa panahong ito ng kagipitan, ay magtulungan tayo sa gitna ng takot na dulot ng sakit na ito at maibsan ang lungkot na dinaranas ng ilan sa ating mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Tahimik nating ipanalangin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama naming puno ng pag-ibig,
isugo mo sa amin ang iyong banal na Espiritu upang maipunyag niya ng malalim sa aming mga puso ang dalisay na takot sa iyo at nang wala kaming hanapin sa buhay kung hindi tukti ng loob mo. Mapalakas nawa ang aming mga kalooban ng pagpapakasakit at kalwalhatian ng iyong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Magsuupo po ang lahat para sa pag-aalay. Manalangin kayo mga Sa kapatid tayo po. upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambahay niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lubikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng pagpupuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa panamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan. Ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw nang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubo sa kanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di na tinularan ang aming pagkamasuwain. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tungayan mo ng may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpapanumbalik na muli sa aming iyong kasiyahan ng iyong pagtingin na iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya ito. Inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo, na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Panginoon ko at Diyos ko. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong sipahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaisa ni Francisco, ang Santo Papa ng Roma, Jose Baldo, ang Patriarka ng Brazil, Joseph na aming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin naman ang aming mga kapatid na himlay ng may pag-asa. Sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at paging dapating kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas kaysa ng mahalay ng Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyong may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob ang kabanata.
Panginoong Heso Kristo. Sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawahong sumainyo. At sumayin. Tayo po'y magbatian at maghangad ng kapayapaan sa bawat isa. Narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad po tayong lahat na tinawag sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, igagaling na ako.
Ipanalangin para sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Katamis-tamisang Jesus Nazareno, Diyos at manunubos ko, na naglalakbay sa kalbaryong pasan-pasan mo ang krus na pagpapakuan sa iyo. Ako nga bang makasalanan na naging dahilan ng iyong di masayod na hirap, ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat na bilang maamong kordero, ay buong hinahong tinanggap mo sa ibabaw ng iyong balikat ang kahoy ng iyong kamatayan, upang doon mawakasan ng aking mga kasalanan at ng sandaigdigan. Patawarin mo ako, o butihing Jesus. Inaamin ko ang aking mga sala, at ako'y nananalig na dahil sa kabutihan mong walang kahulugan, ay hugasan mo ng iyong dugo. Iniibig kita ng higit sa lahat ng bagay. Ipinangangako na ako'y magiging matapat hanggang sa oras ng aking kamatayan. Patnubayan mo ako, Diyos ko, ng iyong biyaya, at ihatid mo ako sa landas ng iyong mga utos, diyan sa iyong langit na kaharian, Shalom. Orasyo Emperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit, upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael, Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Alonsol. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginaganap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Bago ko po igawad ang huling pagbabasbas, ay nais ko pong paunlakan ng isang panalangin ang pagdiriwang po ng 50th wedding anniversary ng ating pong ninong at ina. Nais ko pong sa pamamagitan ng panalangin ito, ito na lang po ang aking natatanging handog para sa mag-asawa na sila po ay ipag-asal. Medyo lapit lang po kayo ng kaunti. Social distancing po. Nagkalayo kayo tayo ng konti. Siguro po ng konti. Mamaya na po kayo ulit magtitig. Manalangin po tayo. Samahan niyo po akong ipagdasal ang inspirasyon ng dalawang magsingirog na ito na piniling mag-isa sa sakramento ng at ngayon sila ay biniyayaan ng 50 taong pagsasama
Tunay na pinakita ng Diyos ang kanyang kadakilaan at pag-ibig sa lahat. Atin po silang ipagdasal. Ama naming Diyos na makapangyarihan, bukal ng liwanag at pag-ibig. Minagaling mo, Panginoon, na makita at maunawaan ng lahat ang iyong nagtatangi at wagas na pagmamahal, pag-iro sa bawat isa sa mga iyong nilikha. Purihin ka, Panginoon, ng lahat ng tao. Purihin ka sa bawat dako, sapagkat sa umagang ito, pinaging dapat mong pagpuklurin ang tanang sambayanan sa isa at natatanging pag-ibig. Pinatunayan mo, Panginoon, na ang pinagsama mo ay hindi po mapag-iiwalay ng kahit na sino at ng kahit ano. Yan po ay sa pagtitinginan ng aking pong ninong Toreb at ninang Nata. Ama, isang napakalaking biyaya para masaksihan namin ang isang uri ng ganitong pagtitinginan, isang uri ng wagas na pagmamahalan, isang pagkakaloob at pagpapakita ng paggalang sa bawat isa. Tunay nga, Ama, na simula nung una sa sakramento ng matrimonyo, ikaw po ang pumagitna sa kanila. Na anumang hamon, pagsubok ng buhay na kanila ang pinagdaan ay kanila pong dalawang nalampasan. At ito'y nangyari dahil sa tulong at awa mo. Ama, sa umaga pong ito, sa kanilang paggunita, sa sumpaan na kanilang pong pinagkaisahan, pagpalain mo po at basbasan ang bawat isa sa kanila at ang kanilang kaisahan. Nawa, pagkalooban mo sila lagi ng pagmamahalan, pag-uunawaan, pagmamalasakitan, labis sa pagtitiwala. Naway patuloy silang magsilbing haligi, ilaw ng kanilang sambayanan, sa kanilang mga sukli, sa kanilang mga apo, sa buong angkan na kanilang pinapipilangan. Nawa, Panginoon, lingapin mo po sila. Dalangin ko po na bigyan mo sila ng mahabang buhay at masayang pagsasama upang makita pa nila ang kanilang mga kaapu-apuhan at magiging at inspirasyon silang matibay at magaling para sa lahat. Ama, naway sa kanilang pananaliwa ng kanilang sinumpaan, huwag nilang makalimutang ikaw ang sentro ng kanilang pagmamahalan. Ikaw ang tunay na nagpatibay sa kanilang pagkakaisa. Nawa, Ama, sa kanilang paglayo, paglalayag sa buhay, naway patuloy nilang maramdaman at makita ikaw ang namumuna sa kanila. Huwag po silang pababayaan. Alam ko po sa kanilang katandaan, wala na silang hangarin pa kung hindi para sa mabuting kapakanan ng kanilang mga anak at mga apo. Naway huwag po silang pababayaan. Ama, ang lahat ng ito ay aking pong sinasamo at inadalangin sa iyo sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus na nabubuhay at natahari magpas sa walang hanggan. Amen. Mamaya po ang seremonya ng pagsusuot sapagkat dapat may social distancing. Mamaya po sa aking final blessing, patasalan pa po natin yung inyong sins.
Sa oras pong ito, bago ko po igawan ang huling pagbabasbas, ay nais ko po pasalamatan ang bawat isa po sa inyong lahat na kabahagi ng ating pong banal na misa sa umagang ito, sapagkat tunay na tayo po ay naging isang buhay na saksi ng dakilang pag-ibig at awa ng buong may kapal. Nais ko pong pasalamatan ang aking pong lector commentator group, kay Sister Myla, kay Sister Sandy at kay Brother Rafi. Kayo din po ang aking pong mga sakristan. Isa pong nandito at isa naman pong nandoon sa kabila, si Brother Deacon at si Brother Kiniel. Nais ko rin pong bigyan natin ng pagpapahalaga ang ating pong Servant for Christ Youth Choir. Maraming pong salamat. At sa lahat po ng mga nanditong nakiisa at ibahagi sa ating Santa Misa, at sa inyo po, kayo pong mga nakatutok sa kanilang mga tahanan, saan man po kayo lupalok ng mundo, maraming pong salamat sa patuloy niyo pong pakikibahagi sa lingguhan po nating pagsasama-sama sa pagdalo ng Santa Misa. Tayo po muli ay magkakaroon ng ating pong misang pasasalamat sa darating pong Miyerkules, alas 7 po muli ng umaga. Maraming salamat po. Bakong nakalimutang pasalamatan, yung mga nakalimutan ko pong pasalamatan, kayo na po ang bahala. Maraming salamat po. Okay, sa lahat ng mga tatay, again, Happy Father's Day po sa inyo. Father's Day. Ano sabi ko? Happy Father's Day po. Mabuhay po ang mga tatay. Pagkatapos ng misa, parang may mesa po ata. May kainan po ng kauntian dito. Anyway, sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo po kayong taglay ang pag-ibig, awa, at pagpapala ng buong may kapal. Salamat sa Diyos.